At bago po ang lahat, magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo bang mas masarap matulog ngayong oras? Ang tawag nila sa ganitong oras ay oras ni pero kayo mga naririto, mukhang ang oras ninyo ay para kay Lord. Kaya palakpakan natin ang malakasan. Anyway, tatlong bagay ang gusto kong utusan. Una, panalangin or panalangin. Pangalawa ay pagsubok. Pangatlo, ang pananalig. Simulan na po natin. Ang tatlong ito ay nakapaloob sa ating pagbasa. Karugtong ito noong nakaraan. Ang Panginoong Hesus, pagkatapos niya magpakain ng maraming tao, sinasabing ang bilang noon ay hindi lang 5,000. Oh, yes. Times 3 pa nga daw yun. Kulang 20,000. Ang pinagbasihan naman nila ay lalaki lang ang bibilang. Ang babae, hindi binilang. Bakit hindi binilang ang mga babae? Kasi nung panahon nila, ang mga babae, second class citizen lang. Ang mga babae, nung panahon nila, walang king. Ang mga babae ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat ng K, nasa kanila na. Karapatan, kapangyarihan, kabaitan, kagandahan, kasungitan, kadaldalan. Bakit Brad, parang papunta sa mga kapintasan? Kasi lahat na ng K. Ang Panginoong Yesus, sabi ng ating binasa, umakyat siya sa isang ilang na lugar o sa bundok pagkatapos niyang pauwiin ang mga tao. At sabi ng ating binasa, mag-isa siyang inabot doon ng gabi. So, pansinin po ninyo, si Jesus, pagkatapos niyang magturo, pagkatapos niyang magkrusada, pagkatapos niyang gumawa ng mga himala, saan nagpupunta si Jesus bago dumilim? Sa ilang na lugar. Yes. Anong ginagawa sa ilang na lugar? Nananalangin. Kaya daw ang buhay ng ating Panginoong Yesus ay palaging naka-sentro sa Diyos. Palaging naka-connect sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Aminin natin na tayo minsan hindi na natin nagagawang manalangin. Guilty po ako dyan, mga kapatid. Minsan, ang pananalangin na ginagawa ko pag nasa prayer meeting na lang. Oh, no! Minsan, gano'n eh, no? Bakit kaya tayo pag may kailangan lang kay Lord na nanalangin? Anyway, ang kahulugan ng panalangin ay hindi lang paghingi. Nung bata pa ako, akala ko noon ang kahulugan ng panalangin ay paghingi. Kasi di ba, may mga magulang tayo, kapag meron tayong nararamdaman, manalangin ka sa Diyos. Pag meron tayong hinihingi, manalangin ka sa Diyos. Palaging ganun. Pag sinabing panalangin, ang agad nasa isip ko nun, hihingi sa Diyos. Pero, ang pananalangin pala ay hindi lang paghingi. Oh, yes. Hindi lang pala nagtatapos sa paghingi ang pananalangin. Sapagkat ang isa pang kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap. Yes! Communicating. Kaya si Jesus, pansinin ninyo, pagkatapos niya ng isang krusada, ng paglilingkod, pagkatapos siyang gumawa ng himala, agad-agad siya'y pumupunta mag-isa sa ilang na lugar para makipag-ugnayan sa Diyos. Communicating, nakikipag-usap. Dapat tayo din, ang ugali natin, pagkatapos nating magsalita, dapat tayo ay nakikinig sa Diyos. Yes. Kaya lang, ang totoo, pagkatapos nating magsalita sa gabi, nahihiga na tayo. Hindi na natin hinihintay na may gustong sabihin ang Panginoon, kaya hindi natin narinig ang gustong sabihin ng Panginoon eh. Kasi nasanay tayo ang nagsasalita ng nagsasalita. Hindi tayo nakikinig. Ang pananalangin ay hindi analog. Ang pananalangin ay dialogue. Ang analog, pag nagbukas ka ng radyo.
Tapos ayaw mo na makinig kasi naiingayan ka na. Anong ginagawa mo sa radyo? Hindi mo naman siya masabihan, tumigil ka nga. Analog kasi, siya lang ang nagsasalita. Pero pag ang asawa mo ang nagsasalita at ayaw mo nang makinig, naiirita ka na, anong dapat mong gawin? Ha? Yung radyo, pag ayaw mo na makinig, pinapatay. Ay ang pag-asawa, pag ayaw mo na pakinggan, Yun. ano Brad, papatay? Diba? Minsan, kailangan nating makinig. Huwag lang tayo ang salita. Pagkatapos nating manalangin sa Diyos, pumikit tayo ng konti at maging sensitibo tayo sa gustong sasabihin ng Panginoon. Dapat pakikinggan din natin siya. Huwag yung pagkatapos panalangin, pikit agad, tulog agad. Dapat inihintay natin na meron siyang pahayag na gustong sabihin sa atin. So ano po ang isang kahulugan ng panalangin? Hindi lang paghingi, kundi pakikipag-usap, dialogue. Pagkatapos natin magsalita sa Diyos, hintayin natin siya na baka meron din siyang gustong sabihin. Ang ikatlong kahulugan ng panalangin ay pananahimik. Ano po yun? Si Jesus kaya siya nagpunta sa ilang para manahimik. Pagkatapos ng ingay, himala, maingay yun, di ba? Maraming mga humihingi, nagre-request, lumalapit, sumisigaw. Si Jesus pumupunta sa isang lugar para manahimik. Dapat ang mga anak ng Diyos, meron din time mag-meditate. So anong isang kahulugan ng prayer? Meditating. Nagninilay-nilay, nagmumuni-muni. Oh yes. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. Brad, mahirap manahimik. 5 anak ko, puro lalaki. Meron daw isang babae, pagkatapos niyang maoperahan sa lalamunan, sabi ng doktor sa kanya, Mrs., kung gusto mo na gumaling agad yung opera mo sa lalamunan, wag kang magagalit at magsasalita. What? Sabi daw nung Mrs., Doc, imposible po yung sinasabi yung hindi magagalit at hindi magsasalita. 5 po ang anak kong lalaki. Puro pasaway. Bali 6 kasama yung mister ko. Sabi naman ng doktor, suggestion ko lang yan sa'yo, Mrs. Kung gusto mong gumaling agad ang opera mo sa lalamunan. So wala sang choice. Ngunit, habang siya'y papaalis sa harap ng doktor, iniisip niya kung ano ang kanyang strategy gagawin. Bawal siyang magalit, bawal magsalita. Ang ginawa niya, dumaan siya sa bookstore. Bumili ng pentel pen, ng whiteboard, maliit, at saka silbat. Pag uwi niya sa bahay, tinawag niya yung mga anak niya, mga anak, hindi kayo. Ang sabi ng aking doktor, huwag daw ako magagalit, huwag ako magsasalita. Nakikita niyo itong whiteboard, itong pentel pen, itong silbato, ikakabit ko yung whiteboard dito. Pag narinig ninyo yung silbato, lahat kayo lalapit sa akin. Understood? Tapos, babasahin nyo lahat ng susulatin siyo. Kinabukasan daw. Maagang-maaga, galit na siya. Lapitan yung mga anak niya. Sinusulat niyo, ang walang niya kayo. Ang tatamad ninyo. Ang titigas ng ulo ninyo. Ang iingay ninyo. Manang-mana kayo sa tatay nyo. Yun. Binabasa naman ng mga anak. Hindi siya nagsasalita, sinusulat lang siya. Ang mga anak naman, nagbabasa lang na nagbabasa. Araw-araw yung pag ganun. Pag siya'y galit. Sulat siya. Sa loob ng isang buwan, naramdaman niya na magaling na yung opera niya. Tama yung sabi ng doktor, Mrs., kung gusto mong gumaling agad ang sugat ng opera mo, huwag ka magsasalita, huwag ka magagalit. Gumaling agad. At hindi lang yun, napansin din niya na sa loob ng halos isang buwan, tahimik sa loob ng bahay. Yung pala, ang ingay niya ang siyang lumilikha ng kaguluhan sa loob ng bahay. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yun. Ang alin, manahimik. Kaya ba nating manahimik? Pananalangin mo yun eh. Yes! Kapag ikaw ay nasa panahon ng pananahimik, lalo't ang iniisip mo ay ang Diyos, ang plano mo, ang
Pangarap ko, ang mga mithiin mo sa buhay, makikipag-usap yun sa Diyos eh. Part yun ng meditation, part yun ng prayer, part yun ng conversation.